dahil magsisimula na ang laban na ito. Magsisimula na talaga ang tapatan ng dalawang world champions. Isa sa kanila ay magpapatuloy to M5. Pero magsisimula muna tayo sa game number 1. It's Echo versus Blacklist. Sino kaya maglalaro sa blue side? I think it's going to be... Is this Echo on the blue side? Yeah. Oh yeah, it's gonna be Echo on the blue side. So makikita natin ngayon na nakatarget sila agad sa mga heroes ni Rene J. At para naman dito sa Blacklist International, very specific yung Ixia, wag na agad. So there's a possibility na makita natin, by the way, yung Nolan. And interesting enough, Echo ang magbaba dito ng Terizla. And by the way, we also have to consider yung difference din in terms of the win rate. Yeah. 67% on the blue side para sa Echo and 50% naman para dito sa Blacklist International. Pwede mag-ban actually ng Angela para nga safest route na lang muna or actually Nolan. Dahil alam na alam ni Sensui ang threat ng isang Nolan na biglang nagugulat. Yeah, sobrang hirap talaga kalaban ng isang Nolan. Imagine mo, early game, may damage ka na kagad, tapos may mobility pa, di ba? So, again, kailangang irespeto ang Nolan dito sa laban na ito. Pero kataka-taka, yung strategy na ginagawa ng Echo, unlike nung mga nakita natin ng mga nakalaban ng Blacklist International na tinatanggalan ng hero si Sensui, dito iba ang kanilang ipapamalas. Nagtanggal sila ng mga utilities talaga. At katulad nga na nabanggit dito ni Chantel, Nolan locked in para sa side ng Echo. Carl TZ hahawak muli ng isang assassin, ang pinakamabagong assassin sa MLBB ngayon, the Nolan. Ano kaya magiging reply ng Blacklist dito? Considering na ito yung naunang pick, open pa dito si Valentina actually, na pwedeng gamitin ni Yue and Baksha, which is napakaganda kasi ibig sabihin dito, gusto nila na mabilis ang kanilang magiging farming. Kasi kung kuha lang din naman ng objective, Faramis, wow. Ang kanilang kukuhanin, so talagang more on a team fight ang gusto nga gawin dito ng Blacklist International. I like this Paramis pickup, no? Ito yung tipo na wala kang kasing mababurst kung may Paramis na kasama. Medyo mahirap pumitas and I think that directly counters the Nolan pick. Pero kagabi nakakita tayo ng maraming Kaja mula kay JP. Ganun pa rin kaya ang ating makikita for Echo today? Yeah, titignan natin kasi most likely kung gumagana naman yung mga ganong klaseng heroes, pwedeng i-considera dito ng Echo. Pero balikan natin yung lineup ng Blacklist International. Itong first two picks na to, na yung extended team fight capability na nabubuin ng Blacklist International, ay mapapansin talaga natin yung reset mula doon sa Netherrealm. Pero kung Kaja ang kukunin nila, kailangan nilang partneran to ng isa sa mga burst hero. Pero hindi, Novaria ang kanilang ikukonsidera. Pero ayan na. Ang pinaka-concept dito with the Kaja pick for Echo is if ever man na magkakaroon ng team fight, prior to team fight, ang gagawin nila is a Divine Judgment against the Paramis of Blacklist International. So, ito naman kinagandahan. Since nagba ng Blacklist ng Ixia, pwede na sila actually mag-secure ng hero for OHEB. But recently kasi, parang ang nagiging strength ni OHEB dito is kahit anong hero na ibigay mo sa kanya, kaya niya nga humabol pagdating sa farm regardless. Bruno is one option. Or actually, kahit XP lane ay pwede na yung kuhanin dahil meron na nga dalawa sa magandang part ng pool ang kanilang kukuhanin. But yeah, it's gonna be Arlott this time around for Blacklist. Nakakatuwang makita ang Arlott sa kamay muli ni Agent Zero. Kahapon ay napanood din natin siya na naglaro ng Arlott. And I think in the playoffs, Arlott ang isa sa mga naging most picked ni Edward. Tignan na ating draft index. Saan nga ba malakas ngayon ang Blacklist at saan ba nakakalamang ang Echo? Definitely for Blacklist, it's gonna be damage over time or yung kanilang sustain. So kailangan mo dito kung ikaw ang Echo, kailangan mo ng burst as much as possible at kailangan ding taasan yung kanilang macro DPS. So Blacklist International, they could secure dahil wala pa namang hero nga dito si OHEB. Kaya wala pa tayo nakikita na late game and somehow in terms of crowd control kasi around 4.6 yung isolation dito ng Echo and even yung support utility. But definitely vision and info, it's on the side of Echo because of the Novaria hero. And alam naman natin napakalaking bagay ang vision in this meta. Kaya naman pasok na pasok pa rin talaga ang isang Novaria. Kaja plus the Nolan, isa sa mga pinaka-lethal na combo ngayon in terms of single target damage. Entering the banning phase once again, pinag-usapan natin ang D-Roth kanina at mukhang tatanggalin ito ng Blacklist International palayo kay Sanford. Yeah, and yung respect, no? Kasi again, kapag may D-Roth ka, may innate ka kagad na physical penetration mula doon sa kanyang mga skills and passive niya. So, I think, isa sa mga naging formula dito ng Blacklist International ay puruhan na kagad itong si Sanford. Nandun yung threat ng Yuzhong, andun yung threat ng Pakito, even the D-Rot. So ngayon,
marksman naman ang tatargetin dito ng Echo, pwedeng kumuha muna ng marksman dito or antayin na lang para malaman kung ano yung matchup? Diba? Pwede yun eh. Maganda yung sinabi dito ni Burrito na pwede consider mo na yung match-up kasi ang crucial yan since naka-focus sa XP lane, yung Blacklist International, mas gusto mo as much as possible na pagdating sa laning, kahit hindi na masyado ikutan yung gold laner. Although na-ban yung mga matataas na heroes or mataas na damage pagdating doon sa early game, which is Bruno. So, i-retail na nga agad ang ating makikita. So, if you are Echo, you're left with yung Beatrix, pwede pa lang kuhanin. Kari medyo mahirap with Arlot, pero may kita natin ulit si Lapu-Lapu. Oo nga, yun nga yung kakaiba, no? Lapu-Lapu, locked in once again. Medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita to. I think the last guy na gumamit ng Lapu-Lapu in our MPL Season 12 was Ryota na naglaro ng Lapu-Lapu in the regular season. No, kaya magiging last pick dito ng Echo. Gold laner na lamang kanilang hinahanap. Gusto kong balikan itong Lapu-Lapu na to, no? Ito, bumabalik yung mga alaala nung M4 World Champs. Ayun. Na itong Lapu-Lapu na ito ay talagang nag-seal ng lahat ng mga laban nila doon sa serya na yun or doon sa M-Series na yun. And 1-1, yung kanila magiging final pick. Ito na yun parang makabagong comfort pick ni Benny Cutie. Hindi lang comfort pick kundi pangalan din ng kanyang anak Si na Baby. babae. Oo nga Baby. pala, si 1-1. So parang meron na ditong inspirasyon na talaga. Tapos sakto nag-i-inspire din Oo na nga. style yung Galing, 1-1. So ngayon for Blacklist International, parang inaantay pa natin kung Yue Hiro na ba yung Faramis. But it's gonna be Angela. Wow, Angela! Sustained. Hindi natin napansin na open pa nga pala yung Angela. So biglang lumiko ngayon ang Blacklist. All along akala natin it's gonna be a hard tank. Which by the way is a good liko for Blacklist kasi walang magpo-front ngayon. Yung pinaka magpo-front lang para side ng Blacklist is yung Baksha Hero para dun sa 1-1 pick. Pati na rin ang Arlot at titignan natin ngayon ang ating draft index. Napakataas ng support utility na meron ng Blacklist International at nakakatuwang makita na Blacklist bumabalik sa ating ube na lineup at sasabihin natin makabagong ube to. At para naman sa Echo, kabaligtar ng ube. ISO ang kanilang mataas, so yung isolated damage na meron at dahil yan sa Kaja, kung titignan natin ang audience prediction, may kalamangan ang Echo by 20% at kayo din dyan sa bahay ay pwede ring mag-predict dahil kailangan nyo lang naman mag-watch out for the smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Magsisimula na ang game number 1 between Blacklist International and Echo. At mukhang parehas sa purple buff, magsisimula ang ating mga junglers. Ramdam na natin agad ang pagiging crucial pagdating doon sa unang pag-level 4. So again, there is a lot of difference in terms of the heroes para sa ating mga junglers. So para dito sa side ng Blacklist International, more makunat, mas kaya nilang tumagal pagdating doon sa mga dances. At para naman dito sa isang Nolan, as much as possible, gusto mo yung mga panggulat na positioning na bigla ka namang burst. Yung mga panggulat na yun, yung mga minsan na nag-iintay lang bago lumabas yung turtle. And usually nangyayari pa naman yun after level 4. But Carl TZ already level 3 here. Konting pakbakan lamang para sa Lito Wanderer pero Echo ang makakasecure nun. And kapansin-pansin din yung pag-priority ng Wilderness Blessing and Agility para sa kupunanan ng Blacklist International. So more on the rotation ang kanilang pupunuan kasi kung titingnan mo yung lineup ng Echo dito, mabilis umikot Sobrang ganda na binanggit mo yan kasi kung pansin natin, even na si Edward ay naka-wilderness. So, ibig sabihin, makikita talaga natin siya pagdating sa team fight. The usual playstyle for Edward na nauuna din pagdating doon sa mga initiation para sa ng Blacklist. Paminsan-minsan nga sila pa ang nag-i-initiate mismo with the final slash. Kaya naman kailangan natin bantayan si Agent Zero in this match. Fairly silent ang ating laro sa ngayon. Wala pa ring big kills. Mukhang aantayin pa natin ang pinakaunang pagong bago makita ang pinakaunang team fight. 15 seconds before the first turtle spawns, level 4 na ang ating mga junglers. Pinakaabangan natin dito is kung makakaabot din ba sa level 4 muna kasi very intense yung laning doon pa lang sa may XP lane. Kasi hindi agad sila nagpapakita sa isa't isa. And in terms of gold lane naman, mamaya pa natin makikita dito si Benny Cutie and even na si Oheb. And ngayon, Party Z, tinutuloy na yung unang pagong ng ating game. At ako, nauna ata yung Red 3. And Sensui ang makakakuha ng unang pagong ng laban na ito. Tinatansya pa ata ni Carl TZ yung fade away na fracture na nanggagaling dito kay Nolan.
First turtle mapupunta sa kamay ng Blacklist International at mukhang dito na nagsisimula ang retry battle natin. Oo, umpisa pa lang. Tapos ang naging crucial pa doon na para sa ng Blacklist, nakakuha pa sila ng kill sa may top lane at doon pa sa may XP lane. So expect later on that Edward will be the first to rotate against Echo. Now for Echo naman, parang inaantay pa yung scaling na mga damage from Sanji. Wala pa naman level 4 dito si JP pero nag-aantay na lamang siya. Ngayon, may threat na para sa isang Divine Judgment. Para sa matchup natin dito sa Goldane. And again, balik muna sila sa mga rotations na, tahimik na ikot para sa magkabilang junglers. Tahimik na ikot talaga pero final slash hindi tatama. Nakakapag-fracture naman agad si Carl TC. Parang lance lang pala, yung Torn Throws mo nasa ulti lang. Parang dediretso ka na lang pwedeng umalis. Yung sinasabi natin na yun yung difference pagdating sa jungle. Kasi pwede din ma-burst anytime, pero tingnan natin sa may bottom lane. Sensui dito, bababa sa kalating boy pero hinatak papunta doon sa torre sa may bandang ibaba. Sakto yung hard guard. Same with that Nether Realm. Pero dalawang ultis kagad ang nagamit. Papasok na dito si RTC, Yue, at mapapatay kagad ang kumuna ng Echo. Makakabawi sila ng isang kill doon. At dahil nagamit nila yung dalawang crucial na defensive ultimates nila ay bigla ang na-burst si Yue. Blacklist International, nawalan sila ng kanilang position 4 pero wala pa naman kasing malaking objective. At saka yung Faramis din ay mabilis din na talagang mag-re-respond lalo na pag merong stack. But for Echo, maganda sa ginagawa nila ngayon is as much as possible, tinatry din lang gumawa ng play. So 4 minutes sa laban natin. Almost same at pantay lang din talaga ang laban. But in terms of the gold laners, actually almost the same. Pero crucial dito, somehow yung pa 100 na kalamangan in terms of gold. Kasi pwedeng may mauna na magbuo ng Legion Sword for both. Hindi lang Legion Sword, pati na rin yung crit item, yung extra 8%. Laking bagay ni Don. Carl Casey nasa turtle pit na. Sino makakapag-secure ng second turtle? Tutuloy na nila at ilalayo muna ni JP. Libreng pagong para sa Echo. Ang ganda ng ginawa doon ni JP. So ang purpose pa ngayon ni JP dahil inaantay pa na tumaba si Benny Cutie is ilayo na lang muna si Sensui pagdating doon sa mga objective taking para hindi na mahihirapan. Kasi possible kung mapipilitan na magkaroon ng team fight, mababurst pwede si Carl TC kasi hindi ganun kakunat yung hero niya. At kagabi pa natin nakikita ito mula kay JP. Talagang nilalayo niya ang mga junglers every time na nagkakadya siya para siguradong sa kanilang mapupunta ang objectives. Echo ngayon ay napantay na ang kanilang turtle score against Blacklist International pero wala pa rin nakakalamang ng malaki sa labang ito. Early swap lane ang ating makikita. Yun nga pero nakita na rin with the Dasher Echo. Ngayon Edward, bibitawan na rin yung ultimate dito ni Sanford habang madabangga. Ito si Sanji. Pero nandito na yung backup. Cortez, maipit ata si Sanford dito. Mabubuhay. Hindi. Kasi si Remy J ang makakapatay noon with that love waves. Pero hindi pa ata tapos dito ang mga agents. Since uwi si Cortez. Pero wala na sila mga minions. Hindi, nandun pa yung wave nila sa may bandang itaas. Red Ray ginamit. Nakikipag-normal ang pinapalo dito ng back sa Shield Unity. And the Shield of Spirit pa na rather. Pero may paghatak nila gagawin. Sensui may ibet. Sakto yung Nether Realm. Dumadive na sila under the turret. Kasama pa si Edward. 5 na sa mga miyembro ng Blacklist ang naroon. At magiging successful ang pagbasag nila sa may top lane. Napakaagang 5-man rotation mula sa Blacklist International. Hindi pa rin natatapos ang mga labanan dito dahil si Sensui naman ata magkakaroon ng bakbakan kay Carl Casey. Lugi ata siya dito ang makakatakas with Sliver of HP. Habang hina si Edward ay tatamaan. Mainit yung mga players natin yun. But we have to commend yung ginawa dito ng Blacklist International sa may top lane. Hindi natin ina-expect na ganun katagal agad ang pwede na ma-force na team fight pagdating doon sa may top. Again, nakuha sila ng Torre na at the same time. Hindi na expect ng Echo na magtatagal pa nga at magsistay doon. Kaya naman nagkaroon din na ibang casualty for them. But for Echo, nakikita din natin na nagre-retaliate sila. And sa may bottom lane, naramdaman yata na possible pwede magkaroon ng kill or para maging mas mabilis na nandun na siya sa may bandang ibabang lane. At nagkaroon pa nga ata ng turtle take doon sa may bandang itaas. That's the second turtle going to the hands of Echo. At mukhang preemptive ang nakita nating heart guard mula kay Rene J kasi nakaramdam din ata na may Kaja, na may flicker. Kagabi pa natin napapansin no, kapag may flicker yung Kaja, parang alam na ng mga pro player na may mangyayari. Parang warning shot yun. Wala ka pang ginagawa. Pag nakita na merong binibilang kasi yan eh. Parang 28 seconds pagkakaroon ng flicker. Yun na ang warning shot. So para din mabilis na matulungan dito si Oheb na makapag-farm. Dahil nga din naman roamer ang hero dito or ang
role ni Rene J. Uy, pero Retria, ginamit na ng Sensui habang conceal, palayo lamang ang mga orca sa plano ng Blacklist International na pagsugod. Ngayon, bili ng mga items, available ang Heptasis, same with the Dominance Ice para kay JP. Pero hahabol sana si Carl, Retria ginamit niya. Kaya lang kasi yung heal and yung sustain ay talagang nangingibabaw para sa mga agents. Crucial din ang item spike na to para kay Carl TZ. The Heptasis Aha. unlocked para kay Nolan. Yung passive niya na may bonus damage na nga ang kanyang first attack ay mas lalo pang lalaki. Double armor penetration items na ang ating nakikita para sa side ng Echo. At talagang magugulat na tayo sa damage na pwedeng ilabas ni Carl TZ. Kailangan mag-ingat ng Blacklist International, especially kung hindi up ang kanilang mga ultimate. Isa din sa mga kailangan magiging prepared dito ang Blacklist is yung mga biglaang Divine Judgment from JP, knowing na penetration ang kanilang sinecure muna magiging sa item. Ayun na naman, pero nakasalim na with the hard guard. Masyado ata malalim. Hindi, sakto lang! Kasi mapapatay kagad nila itong M4, MVP. Ngayon naman, hahabol pa rin ang Echo dito. Pero may pagbawi na gagawin ng Blacklist International. Sensui may ipin na doon yung Star Shatter. Mababa na ang boy ni Sensui dito. Mapapop na rin niya kagad yung kanyang Nether Realm. Napakarami nangyayari. Nabubulol na rin ako eh. Pwede pala yun. Yung tipo na nabubulol ka pa, bigla nag-flicker na si Edward. Grabe. Tapos may final slash yung animation nadala doon. Oo, nakita natin na talaga nagsasagutan lang yung ating mga players ngayon. And for Blacklist International, even for Echo, kailangan, di ba binanggit natin na gamit yung mga flicker, yung mga skills. This time around na merong Lord, since mainit sila ngayon pagdating sa teamfight, kailangan nilang kapitan yung kanilang mga ultimate. No, wait lang. Grabe yung damage pero mapapasalim na with that hard guard. Habang si Sanford lalayo. And pasugod na ngayon ang members ng Blacklist International. Tumatama pa rin Star Shatter pero unahin na agad nila itong si Edward. Mababawasan yung setup mechanism dito ng Blacklist International at Echo ay tuloy-tuloy sa pag-abante. Tuloy ang Lord Dance. Echo ngayon ang may hawak ng kalamangan at nangangalati na nga ang buhay ng Lord. JP on the front lines. Wala pa namang Divine Judgment pero nandito pa rin si Sensui. Retry battle at napaka-importante nito. Benny nandun yung nakap pero walang mananakap yung Lord! Habang si Sanji tinamaan ng Star Shatter yung Lord na yun! Makukuha ng Echo pero si Oheb ay makakabawi din ng dalawa. 5-5 ang ating score. Grabe yung balita ng dalawang kupunan natin. Na take note na after the moment na yun ay wala pang NetherRealm Seaway. So if ever pa na nag-extend yung Echo, mukhang mas ma-extend pa yung laban. Pero maganda na nakuha nila dito yung Lord. Pero mabilis lang din naman na madedepensahan dito ng Blacklist International. Now waiting again for that flicker from Edward. Kasi parang inaantay ngayon ng Blacklist is magkaroon ng biglaang final slash flicker. Nakalabang pa nga ata ang Blacklist doon in terms of turn taken. Pero mukhang magkakaroon na ata ng teamfight dito si Sensui. Hindi hihilain ni JP at disengage muna ang call sa parehas na kupunan. Still, anybody's game in 10 minutes. 500 lamang, 700 lang ang lamang ng Echo. Grabe. Sobrang intense pero gano'n lang pala kalaki yung lamang. Pero makikita din natin na 5-5 nga yung score. So pantay na bantay. May hakatake pero medyo na-delay ata habang nandun yung NetherRealm para sa panibagong buhay para sa Blacklist International. Hard guard para kay Oheb. Sanford dito ay umaabante pero walang magaganap na kumosyon. Pahinga uli para sa magabilang kubunan. Ang ganda ng disiplina, no? Nakita nilang nag-Netherrealm na, nag-Heartguard na, nag-back na lang sila. Hindi na nila pinilit pa. Parang pwede lahat tayong matuto dito eh. Yeah. Parang lahat ng mga nag-RG pwedeng matuto dito eh. Oo, na pagka medyo delikado, huwag na ipilit pa. Delix ata pero si Edward, hindi si Cortez ang unang mamamatay. O ipapakakuha ng isa habang si Sanford ipapasok din. Kaya lang 5 members mula sa Blacklist International ang kanyang hinaharapan. Tinamaan dito ng Landshaker pero tumama din yung Star Shatter. And Benigute makakalipad. Sensui mapapatay niya. 2-4-1 na naging palitan na yon at lumamang ang Echo sa skirmish. That was a great engage mula sa Blacklist International. Pero yung counter-engage ni Sanford. Oo, sumakto din yung kanyang pagpasok doon. Tapos sama mo pa ng Astral Echo coming in from Sanji. So dahil nagkaroon ng Astral Echo, nagkaroon ng slow doon sa movement ng Blacklist, naging mas madali para dito sa kanyang pagtalon. Makikita natin there is the Athena Shield already para dito kay JP. So yung pagsakit ng damage from Yue dahil meron ng Lightning Truncheon ay anytime pwede niyang saluhin. Makikita natin dito sa ating instant replay. There was ito yung prior set ni ni Edward. Shaker. Tapos sumakto yung Earthshaker nga dito ni Sanford. Tapos again yung slow from Sanji. And dahil doon, naging madali para ma-proc yung crossbow of tank. Hindi, alam natin wala sa pinakatuktok ng meta itong pick na to, no? Yung Lapu-Lapu. Pero iba pa rin talaga kapag sobrang gamay ng player. Itong Lapu-Lapu again.
this pick coming in from Sanford is something na nilabas niya sa kanilang M4 World Championship round at ramdam na ramdam natin kung bakit nga ba iyon naging kanyang signature pick. Yeah. 10 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord na napaka-importante din. Yeah, sobrang sakto din kasi ng ginagawa dito ni Sanford. Yung mga previous fighter niya, nagbibigay ng hirap para sa Blacklist International noong mga... Yeah, alam na natin na yung damage mula kay KRTC ay sobrang taas na rin. So kailangan rumispeto ng Blacklist, kaya nga mabilis na nababurn yung mga skills kaagad nila rito. Pero si Sanji, tatagos muna doon sa malaking bato. And Sensui at ang buong komunidad ng Blacklist International, binabalansin na rin nila sa type of pwesto. Kailangan talagang mag-ingat dito ni Sanji. Flicker already burned in Blacklist Reset. International. Ang ganda ng kanilang pwesto around the Lord area. Pero magkakaroon nga tayo ng bahagyang reset. Actually, a hard reset. Ihilain na ito ng Blacklist sa kanilang side. Oheb, mababawasan ng konti pero may life steal at sustain pa rin naman. 4-man Astral Echo at pwesto na with a conceal play. JP, sino hinahanap niya? Pero sino napilit? Si OM! Pero sakto naman yung Nether habang si Sensui dito. Unti-unti bumababay buhay dito mamay Star Shatter. At si JP ang unang magiging casualty sa laban na iyon. Tuloy-tuloy si Oheb. Naka-activate na rin yung kanyang heavy crossbow at nakasalib si Renny J. Pero again, si JP lang ang magiging casualty sa laban na iyon. Ito yung sinasabi natin kanina, difference in terms of damage over time para sa lineup ng Blacklist International dahil meron sila makunat at madali din para sa kanila mag-burst. Naging mas madali para sa kanila makapag-secure ng kill against Echo. Nirurush ata nila pero si Edward ay naka-abante. Sanford, kailangan niya na tumulong with the bravest fighter habang pick na gamit na ni Edward. Lalayo, Renji rather, lalayo na muna siya dito at malapit si TC. Kaya lang si Sensui ang magwawagi. Doon sa retry battle na yun at unti-unti mabagsak ang mga Orcas at ang Agent nakalamang sa laban na yun. 2 for none tapos nakuha pa ang Luminous Lord at nakatore pa. Blacklist International, lolobo ang kanilang gold lead. Sobrang hirap talaga kapag ka nakasakay na yung Angela sa isang Iritel. Mabilis na gumalaw, mas pabilisin mo pa na pwedeng pumunta at meron pang Lord dito sa may bottom lane. Nako, tatlo lang yung dead defense para sa Echo. Dinabas na yung ultra fast Iritel kasi ito na tayo. And nawala ata. Ngayon mamamatay din si JP habang Heartguard ay nakasalib na. Ngayon wala silang minions. Good opportunity na para sa Echo na dumipensa. Kaya lang andito yung Lord sa may bandang ibaba din si Luminous Spawn. And si Sensui dito masyado talagang matibay. Renny J at mamamatay si Sanford. Pwede ba mag-face? Hindi, palayo muna sila rito. Wala na silang mga minions at successful ang pagdepensa ng mga Orcas. Pagdedepensa na talaga ang Echo. Bigla mong makikita na naglilisik na ang mata ni Carl TC. That was a 4-man. Anong pangalan nun? Fracture! Ang sakit nun, men! Oo, Fracture sakto sa pangalan ng kanyang skill dito. At makikita natin again for Blacklist International, they are at the lead at 2.2k. Pero hindi natin mapagkakailan na meron na yung damage dito ang Echo. Ang pinaka nagiging problema na ngayon para sa ng Echo is ang hirap targetin talaga nung Oheb at saka Renny J. Kasi nandun lang sila sa likod. Tapos si Yue ay spam din ng spam ng kanyang mga skills kasi meron kang Enchanted Talisman. So yung cooldown reduction mo ay sobrang taas. Tapos parang poprotectionan mo lang. At hindi na gano'ng kataas ang burst actually nung post 4 ng Echo. Kaya isang pitik ng Cult Altar, Netherrealm na nga pala ang kanyang pangalan. Nagiging counterplay para dito sa Blacklist. Now for Echo, kailangan nilang gulatin yung fracture na skill dito ni KRTC. Kailangan talaga makakuha agad nila. No? Siguro kahit yung Angela o si Oheb. Kahit sino sa dalawa. Nabanggit mo na nga rin pag pumatong na si Renny J kay Oheb, dito na lumalabas yung napakabilis, yung ultra fast na Iritel. Yung napakahirap hulihin at napakasakit pa. Echo ngayon, hahanap ng tsansa para i-reset ang larong ito. 2,000 lang naman ang kalamangan ng Blacklist International pero nagmamatter pa rin yan dahil hindi pa lock build ang ating mga manlalaro. Yeah, sobrang hirap dito kasi again, kapag merong pag hawak mo yung isang Novaria, gusto mo na tuloy-tuloy yung pokes mo mula doon sa Star Shatter. Kaya lang kasi may heal eh. May heal na binibigay ang Blacklist International and yun yung nagiging resulta ng ginawa nila dito. Yung ube strategy na dala-dala pa rin nila hanggang ngayon. By the way, nabagit mo dito yung Novaria. Nakita natin, nag-hit siya ng skill kanina. Masakit against Blacklist no? International. Nakita na natin yung sakit. So it's something na kailangan din patayin ngayon ng Blacklist. So magkakaroon na tayo later on ng Lord. So kailangan ulit panghawakan
ng mga players sa kanilang mga skills. Ang delikado dito for Blacklist is merong flicker si JP na aray pwede ko po. biglang mag-divine judgment. Aray! Sakit. Napatingin ako palayo sa screen eh. Pumikit ako, sabi ko, Diyos ko naman, 3 ports ng HP, isang per skill lang. Ang sakit nun. And ito na yung nakakatakot no, para sa lineup na meron ng Echo. Kung damage lang ang pauusapan, napakataas yan. Imagine mo, meron kang Nolan, meron kang Novaria, even si Benny Cutie, no? Kaya lang kasi sobrang sakto rin ang ginagawa ng Blacklist International. Hinahayaan muna nila itong si Benny Cutie at kapag na-activate na yung crossbow tank, bitaw kagad ng NetherRealm at reset yun para sa kanila. No final slash, no fracture. Pero si JP ngayon ay nakakonceal na. Lord on possible critical HP. Pero nagpopoke muna ang mga Orcas. Sanford. Lumalangoy na. Sanford naghahanap ng anggulo para pumasok. Knock up from the Lord. JP! Ito na si JP, kaya lang naipit siya! And si Owi makakuha ng kill na yun at si Sensui pa rin ang magwawagi. Doon si Retri Battle patay ang Young Goat at dalawang makukuha ni Oheb. Sobrang ganda ng kaluwet. Nagulat na lang si JP. Supposedly magpe-face check lang siya eh. Yeah. Dapat makikidlat lang siya pero siya nakindatan at nakakuha pa dito ng Blacklist International. Kaya naman, masisecure nila yung Lord at hindi na nakatakas pa si Cartesi during that moment kasi nasa gitna siya. Supposedly, magko-contest talaga sila. Titingnan natin yung item ngayon. Full item na Wow. si Oheb at meron pang Malefic Roar. So imagine the damage na kailangan niya dito or madidil niya against Echo at na-force pa si Benny Cutie by the way na mag-build na Athena Shield at hindi pa final item yung kanyang pantalon. Makikita na nga talaga natin no, kung bakit maagang pinig ang Arlot para sa Blacklist International. An evolved Lord in the mid lane. Oh, no. Game 1. Nasa kamay na ba ng Blacklist International ito? Dedepensa na sila. Mapipili na kagad mag-Brave Spartan in Sanford so mababawasan sila ng kits para sa pagdepensa pero tuloy pa rin ang puso ng mga Orca and ang kupunan ng Blacklist International. Alam nila gagawin eh. Okay, medyo malalim. Huwag muna tayong umasim. Pero tatamaan si Sanford dito. Kaya lang makakatang! Sakto yung NetherRealm! At nahiligtas sila dito si Owen pero may kasunod pa palang Grabe! pagliligtas mula kay Ready J. Habang si Sanford ay mapapalayo na rin. Kumpulan ang mga minions para sa base dito ng Echo. Kaya lang, disengage ang itatawag ng Blacklist. Magandang respeto ang kanilang ibinigay. Oh, disiplina pa rin para sa Blacklist International. For Echo talagang kailangan nilang kapitan yung base nila ngayon. And we really have to comment yung timing dito ni Rene J. Yeah. And even yung pagkakabili ni Oheb ng kanyang Immortality. Kasi nung bumili siya ng Immortality, yun yung time na nakapasok na sila dun sa may base, pwede na sa mag-tower lock. Pero dahil meron ang damage at Divine Judgment para sa Echo, nirespeto lang din nila. So napakataas ng respeto ng isa't isa ngayon sa laban na to. And for Echo, medyo mahirap nga lang for them. Kung gagawa sila ng play, kailangan sila talaga yung mauna. Parang dito lang ako nakakita ng laro na 20 minutes na wala ng tore yung isang upunan pero wala pang 5,000 ang ating gold lead. Talagang ito yung matatawag natin world class. And ito ay rematch ng ating M4 World Championships at ngayon naman Game 1, may kalamangan ang Blacklist. Cartesi nagtatago lamang Uy. sa may purple buff. Pero engage! Uy, Wala inabutan dito kay nata, ah. Edward pero hindi nila itutuloy. Grabe mag-final slash si Edward. Tsaka yung timing niya kasi dito ng mga final slash, yun din yung naging reason kanina. Kaya nakuha ng Blacklist International yung Lord. So medyo magiging kalmado muna for this moment. And kita naman natin, mag-build na rin dito ng Rose Gold Meteor si Cartesi dahil nga magkakaroon na ulit ng Lord. So if ever man na mag-dive siya doon sa possible na contest or mag-attempt niya mag-steal, magiging maganda para sa kanya. Not unless i-reverse siya ng Blacklist International. At halos lock build na rin pala dito no, si 1-1, si Benny Cutie. Kaya mararamdaman na rin natin ang sakit ng isang crossbow tank. Maya-maya lamang kung makalipad siya. And for Blacklist International, ayaw nilang makitang lumipad dito si Benny Cutie. Lord, sisimulan na ng Blacklist International. Hinila sa kanilang side. Hindi natin makikita si Benny Cutie dahil nasa taas pa siya. Medyo malayo si Carl! Yun nga eh. Makakapag-dash naman palayo. 4v5 ang sitwasyon na ito habang yung Lord bababa na sila 5,000 pero the Young Goat siya makakakuha nito habang sa may bandang itaas. May nangyayari sa itaas pero si Sanford ay mamamatay. 2 members from Echo ang tutumba pero yung Lord ay hawak ng mga Orcas. Kaya lang kasi ang daming minions sa gitna ha. Oh, ang daming minions. Oh, no. Tapos Pwede pwede pagdiretsuhin. ata tapusin to. Pag may napitas na isa sa mga Orcas, ay malaking dagok ito Ano? sa kanilang pagdedepensa pero makakalipad ata dito. Oh, at no. nakatransfer pa dun sa isa. Yun nga pero si Oeb i-activate na niya ang kanyang ultimate. Pero andito na yung Lord, yung damage yan from Sanji. Nanunuot talagang literal.
Pero sasalubungin na ng mga agents itong Lord na ito. Hindi na nila hahayaan na umangat pa at magkaroon ng panibagong minions na kasama. Pero hahatakin muna itong si Yue. Winter Truncheon ay ginagamit na niya pero pwede yata mag-base lock. Ang umunan ng Blacklist International. At game number 1 ay mapupunta sa kanila. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Game 1 ay mapupunta sa kamay ng mga agents. Gusto ko lang sabihin na bago pumasok doon yung Blacklist International sa dulo na yon, wala pang Winter Truncheon Oo. si Yue. Kasi dalawa lang may Winter Truncheon kanina. Si Sensui at saka si Arlott, si Edward. Pero nung pagdating sa dulo, may Winter Truncheon na kaya din siguro tinry ni Benny Cutie na gawa ng crossroad. So sobrang bilis. Yun ang gusto ko sabihin, sobrang bilis ng kamay ni Yue na bumili ng item. Iba talaga ang level ng competition dito. Mga buy and sell mechanics na talagang